Yan, kikita ko sa inyo ang ano namin, company. Yan. Yan po ang ang brand ng furniture dito na pinagtatrabuhoan namin. Ito yung showroom. Yan, tingnan nyo. Papasok tayo. Yan. Yan yung mga furniture na gawa namin dito. Kung meron kayong inquiry, punta lang kayo sa website. Yan. Yan. Tingnan nyo. Oh. Yan po. So, see how beautiful it is. Good morning. Yan, dito. Yan lang, oh. Yan. Mga gawa. Yan po. So, kung nagustuhan nyo yung mga ano dito, mga nakikita nyong furniture, punta lang kayo sa www.jgorsia.com. Yan. Pwede kayong mag-inquire doon. Kung gusto nyo pumunta dito sa showroom sa Kolkata, sa India, message nyo lang sila. Siyempre, kayong mamasahe doon. hindi naman pwede yung company yung magpamasahe sa inyo. O, yan, yung mga ano dito, furnitures, papakita ko sa inyo. So, yan. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Yan. Yan. Meron pa doon sa taas, sa first floor. Kasi dalawang floor tong showroom na to. Medyo malaki. Yan. Tingnan nyo. So, ayun lang ang ano dito sa showroom namin. Pag ano, minsan ay dadagdag natin, pasyal-pasyal tayo dun sa taas. So, dito yung daanan ko. Papasok sa office. Papunta tayo sa office. Yan. Sa mga CR ng ano, mga guest. Sa opisina. Siyempre, hubad tayo ng sapatos. Kasi yung office namin naka-carpet. So, para hindi madaling madumihan, siyempre, magalis tayo ng sapatos. At saka common naman dito sa ano, practice na talaga dito sa India. I think sa lahat naman ng Asian countries, almost lahat yata ng Asian countries is naghuhubad ng sapatos o tsinelas pag pumapasok sa bahay, di ba? So, ganoon din dito. Kahit nga dito sa mga tindahan, yung mga halimbawa tindahan ng mga damit, yung mga shop lang, hindi sa mall. Maliban sa mall, naghuhubad sila ng mga sapatos o tsinelas pag pumapasok. So, dito yung design office namin, oh. Yan. At mga bagong collection na hindi pa nailalabas. Maliban dito, nandiyan na. Maliit na ano yan. Ito yung mga 3D printed na models na ginagawa ko din. Ako din ang nagpe-print nito. Yan, mga 3D models namin. Ito yung 3D printer. MakerBot. So, ayan. So, paanda rin natin yung aircon para malamig. So, yan po nakikita nyo. Mga furniture models yan. Iba-ibang laki, iba-ibang size. Nagdidepende kung ano yung kakasya sa 3D printer. Pero inaano ko na, yung scale na ginagamit ko is as much as possible consistent para
yung scaling ng mga furniture pag pinagtabi-tabi, pare-pareho. Identify mo yung yung scale ng isang furniture. Kung tatapat o itatabi mo sa ibang item. Yan, may library kami, maliit. So, yan ang kabuuan ng aming dito. Aming design office. So, yung kanina yung nakita yung kulay green na upuan doon. Light blue na upuan. Ito yun. Ang 3D model niya. So, yan. Ang nag-design ng mga furnitures na to is yung collaboration between sa namin, sa amo namin na isang architect at yung Spanish designer namin. Siyempre kasama kami doon kasi nga kami yung gumagawa sa technical at minsan nagdi-design na din. So kaya yun, ito yung bagong namin, branding. Minodify na yan siya kasi binago namin ng kaunti, may pinabago kami. So pinagawa namin yan sa Italy. So yun lang ang natin, bubukas na tayo ng computer. Siyempre dual monitor kami kasi nga nagdo-dual monitor kami kasi yung kabila ginagamit namin sa pag nagbubukas ng drawing o AutoCAD. Actually Aris yung namin yung ginagamit. Mas cheaper siya kumpara sa AutoCAD, pero mas para sa akin mas maganda at magaan pa rin gamitin ang AutoCAD. Tapos sa kabila naman ginagamit namin yung isang monitor pag nagbubukas kami ng cutting list kasi para mas mabilis, mas malapad yung yung monitor, yung screen na matitingnan mo pag gumagawa ng cutting list at as well as pag nakabukas yung yung drawing. So yun lang ang ginagawa namin. Na naman tayo, trabaho na naman tayo. Maaga pa lang pagod na. Yan, kikita niya. Naka-high pala kami, naka-high table. Yung table namin is 40 inches. So medyo mataas para sa height ko na lang 5 feet. Hanggang dibdib ko na yung lamesa. Kaya naka-high chair din kami. So pero maganda lang kasi pag nakatayo ako, maganda siyang gamitin pag nakatayo yung table, komportable. So yun lang ang isang advantage pag naka-high chair, naka-high table sa office. So hanggang sa susunod, ingat po tayo palagi. Laging iisipin na tayo'y bumabangon para sa mga taong nakadepende sa atin. Trabaho ulit and God bless.